Isa po ako sa mga silent listeners ninyo dito sa Hilakbot for a couple of years na, at ngayon lamang po ako nagkaroon ng solid na time to share these stories. Please don't mention my true name but just call me Love. Nung ako po ay elementarya pa lamang, nangyari ang bahaging ito. Kashare ko pa nga sa room ko yung younger brother ko noon at magkatabi po kami sa iisang bed ng matulog. Napapansin ko palagi na bumabangon siya sa kalagitnaan ng gabi o kaya medyo madaling araw na iyon, tapos uupo siya sa edge ng higaan namin sa gawing paanan. Ilang beses ko po na binaliwala ito, pero one time naisipan kong bumangon na din at lapitan siya para tanungin kung ano ba ang ginagawa niya doon. Ang sagot niya lamang sa akin ay ginigising daw siya ng isa niyang kaibigan at nais daw nito makipagkwentuhan sa kanya. Tinawanan ko lang siya noon, pero deep inside talagang naghakot ito ng kilabot sa akin kasi alam ko na nakakakita na siya kahit sa ganoong murang edad. Paano ko nasabi, Sir Red? Sa tuwing namamatayan kami o mamamatayan ng relative, lagi po niyang sinasabi na kasama pa din daw namin yung namatay naming kamag-anak sa kasagsagan ng lamay nito. Sinasabihan ko na lamang siya na wala naman siyang kausap at baka nananaginip lamang siya, kung kaya't sa bandang huli ay niyayaya ko na lamang siyang matulog muli. Pero sabi niya, hindi pa daw tapos magkwento yung kaibigan niya. So natakot na ako noon, pero pinilit ko pa din siyang matulog, kundi binantaan kong isusumbong ko siya kay mama. Pero sabi niya lang sa akin, gusto mo bang makita yung kakwentuhan ko? Ang sabi ko ay wala naman akong dapat na makita, pero sa pagkakataong iyon ay legit talagang ang bilis ng tibok ng puso ko. Hanggang sa bigla na lamang akong hinawakan ng kapatid ko, sabay turo sa harap ko at sabi, "Ayan siya oh." At pagtingin ko talaga sa harap, may lalaki po na nakakatakot ang muka. Konting-konti lang ang distansya niya sa akin na halos mahalikan na talaga niya ako. Hindi ko nga po alam kung sunog o naaagnas na yung mukha niya, pero talagang hilakbot na hilakbot ang nararamdaman ko noon. Kung kaya't tumayo ako agad, binuksan ang ilaw at tumakbo papalabas ng kwarto para magsumbong kina mama. Simula noon, palagi na rin ako nakakakita ng mga multo. Hanggang sa ngayon nga rin, Sir Red, pero yun nga lang, hindi po ganun kalinaw ang rehistro ng kanilang imahe. Hindi ko nga lang po alam kung malabo lang ang mga mata ko o hindi naman kaya na unti-unti talaga silang nagpapakita habang kami ay tumatanda. Umalis na rin po kami sa bahay na iyon. Ang chismis nga ng mga kapitbahay namin dati, may namatay daw talaga sa bahay na tinirhan namin. Isa siyang matandang lalaki, pero hindi pa rin po nalalaman hanggang sa ngayon kung ano ang dahilan. Ito naman pong susunod kong ibabahagi ay experience ko sa dati kong work sa Ortigas. Yung office po kasi namin ay parang located sa isang condo building na merong 3 floors na dedicated para sa office space. Nasa 3rd floor po kami, and to be honest, hindi po talaga maganda yung vibes ng floor namin. Medyo madilim yung hallway na parang nakakaantok kapag mapapadaan ka dahil sobrang tahimik talaga. May common CR sa floor na iyon na medyo malayo-layo pa yung lalakarin mo mula sa aming opisina. Unang araw ko sa office namin, diretso muna ako sa CR nang makaramdam ako na parang may nakatingin sa akin. Hindi naman na ako nakakaramdam ng takot noon sa mga ganito dahil nga siyempre
Parang naging bahagi na ng sistema ko or parang normal na lang din sa akin ang nakakakita ako ng mga ganito. So nung pumunta na ako sa opisina, habang naglalakad, ramdam ko pa rin na merong nakatingin sa akin hanggang sa makapasok ako sa office. Nagulat na lamang ako nang biglang may lumagpas sa akin. Sa sobrang bilis ay hindi ko namalayan kung saan iyon napunta. Naupo ako sa lobby habang naghihintay sa HR nang mapalingon ako sa isang area na nasa gilid nakadikit ng isang wall. Hindi po ako pwedeng magkamali sapagkat may nakita po akong isang babae na nakaputing damit na bigla na lamang pong pumwesto sa gilid ng table na katabi ng upuan ng taong nag-e-area doon. Gulat nga din ako nung biglang tumingin sa akin yung babae at para pang ngumiti. Hindi ko nga po sure kung legit na ngiti or nakakatakot na ngisi. Basta't ang ginawa ko ay dinedma ko siya. Andun yung judgment ko na hindi kaya't siya yung nararamdaman kong nakatingin sa akin sa CR kanina. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan ng pagtitiis ko sa babae. Araw-araw talaga, walang palya ko siyang nakikita hanggang nakasanayan ko na ang kanyang presensya. Hanggang isang araw, nagpalitan kami ng pwesto at kamalas-malasan na pwesto ako doon sa area na tinatayuan ng babae. Unang araw kong maupo doon. First time ko din na matakot sa kanya dahil bigla po niya akong binulungan ng "Hi." As in nag-hi po siya sa akin. Nakakatawa mang pakinggan pero ganun yung sinabi niya. Hi na pabulong, yun bang parang hindi nakakakiliti sa tenga kundi nakakatakot. Mahina lamang na tinig pero alam mong hindi sa tao. After noon ay sinabi ko sa mga office mate ko na nakakakita ako at ayaw ko sa pwesto na iyon dahil may babaeng nakatayo. Doon na rin nila kwinento na dati pa daw merong nagpaparamdam doon at madalas umiikot ng mag-isa yung upuan o kung hindi naman kaya lumilipat ng pwesto yung mga gamit sa lamesa. Minsan din daw ay bigla-biglang bumubukas ang pinto at may mga nagsi-CR din na feeling nila ay may nakatingin sa kanila. Simula nang ma-confirm nila na meron ngang multo dahil sa akin, ginawa nilang tambakan ng mga dokumento at iba pang gamit yung area na yun. And luckily, hindi naman siya nagalit. Hindi rin naman lumipat ng pwesto. Basta't madalas ko na lamang siyang nakikita paminsan sa hallway pero wala na rin pong nagsi-CR ng mag-isa matapos kong ikwento sa kanila ito. Sa ngayon po ay wala na ako sa naturang company pero patuloy pa rin po na nalalaman ko base sa mga naroroon pa rin na mga dati kong kasamahan na tuloy-tuloy at meron pa rin daw iba't ibang mga kwentong hilakbot na naranasan sila sa building na iyon. Ito naman pong susunod ay medyo may kahabaan pero pipilitin ko po talaga na mapaiksi. College ako nito at nagkaroon kami ng convention sa Baguio. Ang location ay isang camp na kilala sa mga ghost stories at bago pa man din kami magpunta doon, marami ng usap-usapan at nagiging maugong nga ang pagiging haunted ng nasabing lugar. So 5 days kami sa nasabing camp at first night pa lang ay meron na ako agad na experience na nakakakilabot. First experience ko ay sa room na na-assign sa akin. 5 kaming nag-share ng room. Ang setup ay may 2 single bed sa malapit sa pintuan tapos sa tapat ay may 3 bed. Pumwesto ako doon sa pangtatluhan tapos pinakadulo na katabi ng wall. Nagising ako in the middle of the night at napansin ko na may nakatayo po na something sa paanan na katapat ng bed ko. Naalimpungatan pa nga ako doon ng slide at nagkusot ng mga mata para mas makita ko ng mas malinaw kung sino yung nakatayo at laking gulat ko talaga, Sir Red, nang makita at ma-confirm
na isang lalaki ito na nakatingin sa roommate ko habang nakahiga sa bed. Dahan-dahan akong nagtalukbong at nagdasal na sana ay hindi niya ako napansin na gising. Namaluktot ako ng dahan-dahan. Natakot na rin ako na makabigla din niya akong hawakan sa paa dahil isang ikot lang niya ay mapupuntahan na niya ako. Medyo nahirapan na rin ako makatulog ulit at kahit sobrang lamig ay pawisan talaga ako ng madaling araw na yun. Sure talaga ako na multo iyon dahil kakaiba yung suot niya. Lalaki siya na medyo may kaedaran na. And to think, Sir Red, all girls kami sa room kaya bakit naman magkakaroon ng lalaki sa loob? Kinuwento ko ito sa mga roommates ko, kinaumagahan. At dahil doon, pinagdikit-dikit na namin ang aming mga higaan. Second experience ko ay nung gabi ng third day na. Naisipan naming magkakaibigan na magkita-kita at mag-ikot-ikot lamang sa camp. Actually kapag lights off na ay hindi na talaga allowed lumabas pero dahil pasaway kami, tumakas kami at sinundo ako ng mga friend ko sa room. Sa second floor kasi ang room nila at ako naman ay nasa first floor. So habang naglalakad kami sa hallway na sobrang dilim, ang tangi lamang po naming inasahan ay liwanag ng buwan. Para hindi confusing, meron po kasing opening sa gitna yung bahay kung saan kami nag-i-stay. And just imagine, yung Japanese house pero Pinoy old house yung style. So nagpunta na kami sa salas at nagulat kami nang may madinig kaming nagbukas ng gripo sa CR na nasa ilalim ng hagdan. Yung CR na iyon ay never pinagamit sa amin dahil nakalock kaya talaga natakot kami nang marinig naming bigla na lang bumukas yung gripo at as in ang lakas ng lagaslas ng tubig. Nagtakbuhan kami hanggang sa makarating kami sa sala. Dito na nga namin napagdesisyonan na tumambay at magkwentuhan ng tungkol sa mga creepy experiences namin na mostly ako lang ang may ambag. So yung plan naming maglibot sa camp ay hindi na natuloy dahil nagkatakutan na nga. Hanggang sa bigla na naman kami nakarinig ng parang naglalakad sa second floor. Napagdesisyonan na lamang namin na bumalik na sa kanya-kanyang room dahil baka nga mahuli din kami at baka yung narinig namin naglalakad ay yung checker na. So habang naglalakad kami pabalik, nadaanan namin ulit yung hagdan na may CR sa ilalim. Doon din kasi aakyat yung mga kaibigan ko kaya no choice kami kundi daanan talaga. Papalapit na kami nang bigla ay may nakita akong batang pababa ng hagdan. Sinabi ko sa mga kaibigan ko ito pero wala daw naman silang nakita. Kapit na kapit ako sa isa kong kaibigan tapos medyo naiiyak na ako habang pawis na pawis sa kaba nang biglang tumakbo pababa ng hagdan yung bata at papalapit na ngayon sa amin. Napasigaw ako at napayakap sa isang kaibigan ko. Nakita ko talaga si Red yung bata na nakalapit sa amin at tumagos sa amin bago ako pumikit. Halos ayaw ko nang dumilat ng sandaling iyon. Ramdam ko na inaalog ako ng friend ko tapos narinig ko na lang yung isang prof namin na nagtatanong kung bakit nasa labas pa kami ng kwarto. Naihatid man nila ako sa aking kwarto pero in shock mode pa rin talaga ako. Hindi ko na nga din naintindihan yung sermon ng aming prof dahil nga sa sobrang hilakbot ko. Pagpasok ko ng kwarto, gising yung isang roommate ko kasi narinig din daw niya yung sigaw ko at naririnig nila na pinapagalitan kami. Kung kaya't napakuwento na ako ng mga nangyari at dikit-dikit na kaming natulog nung gabing iyon. Madami pa po akong na-experience sa camp na iyon sa buong 5 araw naming stay. Doon ko na napatunayan na hindi pala isang chismis o hindi dapat pagtawanan ang mga nadidinig at maugong na mga kwentuhan tungkol sa pagiging haunted nito. Tunay na marami pala talagang multong hindi matahimik sa naturang istruktura.
Kaya pala isa ito sa mga most haunted places in Baguio. Tawagin niyo na lamang po akong Anjo. By the way, Sir Red, huling pagkakaalam ko ay babae ako. Pero kidding aside, 2 stories po na naganap sa apartment na tinuluyan ko noong med student pa lang ako ang akin pong ibabahagi. Own experience ko po talaga ito, pati na mga kaibigan ko, kaya sure na legit. Lalagyan ko o i-attach ko po dito yung video evidence, lalo na doon sa second story, at sana'y maisama din po ninyo dito sa video episode na ito. Para mas maintindihan o ma-visualize ang itsura ng apartment namin, ganito po siya. Yung daanan po ng apartment na iyon, bago ka tuluyang makapasok ay dadaan ka muna sa isang masikip na eskinita. Katabi po ng apartment ay isang 3-story building na abandonado na, pero yung likod na parte po ang abandonado talaga. Yung harap kasi ay ginawang apartment na din na merong store. Ang alam ko nga po dito sa history niya ay hotel dapat talaga siya, pero hindi nga lang po natapos. So katabi po nun ay yung apartment mismo na tinutuluyan ko. So imagine na lang na nasa likod na part yung apartment na tinutuluyan ko, kaya kaharap po niya yung likod na bahagi na abandonadong part ng building na iyon. Kaya't kitang kita po sa kitchen namin itong abandonadong building na iyon na halos maaabot mo na lang sa sobrang lapit, kasi ang nagsiseparate lang naman ay yung maliit na eskinita na entrance namin papunta sa apartment. 3-story din po yung apartment na tinutuluyan ko, at ang roof deck po ay nagsisilbing sampayan namin. Yung likod ng apartment namin ay malawak na bukirin. Sa 3rd floor po ay may 2 rooms. Isa doon ang room ko, at yung katapat naman po ay room ng classmates ko na boys na tropa-tropa ko din. May terrace po sa floor na iyon, at doon na din po yung kitchen namin. Itong first story ay nangyari noong October 2018. Since malapit na rin po ang undas noon, yung isang tropa namin na si Siv ay bumili ng mask na katulad po doon sa movie na Scream. Siya po yung pinakamatatakotin sa aming magtotropa, kaya siya din po yung lagi namin talaga na tinatakot. Binili daw po niya iyon para makaganti sa amin, pero hindi naman siya talaga totally nakaganti. So lahat ng mga kasama ko doon sa apartment, nakahiligan na po talaga namin na mag-midnight snack sa isang bergera na 24/7. Isang gabi po iyon nang mag-chat ako sa GC naming magtotropa at inaya silang kumain doon sa bergeran. So lumabas na po ako sa room ko at naghintay sa tapat ng room nila sa kabila. Hindi ko na po sila kinatok dahil nakita ko po yung mask na nakasabit sa pinto na palabas sa terrace o kusina. Kaya kinuha ko iyon at sinuot kasi balak ko po silang gulatin. Kaya sinara ko po ulit yung ilaw sa hallway at naghintay sa tabi ng pinto nila. As in, nakatayo na ako doon at ready to scare. Medyo madilim po doon, pero may liwanag pa din naman na nanggagaling sa terrace at sa likod ko po na hagdan na pababa ng 2nd floor. Tawang-tawa na talaga ako noon kasi nai-imagine ko na ang reaksyon nila, pero habang nagpipigil ako ng tawa ay may nadinig ako, Sir Red, na bumulong sa kanang tenga ko. Sobrang lapit siya sa tenga kong iyon na halos maramdaman ko yung init ng buga ng hininga niya dahil sa kanyang sinabi. Akala ko nga po ay isa iyon sa mga tenant ng apartment, kaya lumingon ako agad. Pero wala pong tao sa likod. Bumaba na lang ako ng hagdan para i-check kung sino, pero wala po talagang katao-tao. Ako lang pala talaga ang naroroon, kaya kinilabutan talaga ako. Ito naman pong susunod na karanasan ay naganap noong April 2019 sa eskinita na papasok na sa apartment namin. Ako po ang nakapansin nito kasi sinend po ito sa GC namin.
Umuwi pong lasing na lasing yung isang tropa namin na si Soy. Sa sobrang kalasingan, nakatulog na po siya sa entrance ng eskinita kaya sinundo na po siya ng isa naming tropa na si Gio. Wala na pong katao-tao noon kasi nga madaling araw na. So habang papalapit po si Gio kay Soy, binivideohan na po niya si Soy para isend sa GC namin. Madilim po yung eskinita, Sir Red, kasi pundido na ang mga ilaw doon at pero may konti namang liwanag pa din na galing sa poste. So para mapabilis, inakay na po ni Gio si Soy na pauwi sa apartment at habang kinakausap ni Gio ay nauna nang naglakad si Soy kaya si Gio ang nagtanong kung kaya pa daw ba niyang maglakad ng mag-isa. Pagkatapos tanungin ni Gio iyon, bigla pong may sumagot sa tanong niya at sinabing, "Ha? Kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko." At pabulong po iyong pagkakasabi nun, Sir Red. At imposible naman na si Soy ang magsasabi nun kasi parang sobrang lapit lang sa mic nung boses. Medyo nakalayo na po si Soy kay Gio noon at imposible namang si Gio din iyon kasi tinatawag pa nga ni Gio si Soy ng "Pre" habang may boses na nagsasalita. Tumindig talaga lahat ng balahibo ko, Sir Red, matapos ilang beses na i-rewind at mapanood yung video. Sa katunayan ay 4 minutes po yung original na haba ng video pero kinat ko na lamang po doon sa mismong may boses. So nung sinabi ko po sa mga katropa ko yung napansin ko sa video ay tinanong ko po agad sina Gio at Soy kung sila nga ba yun. Pero ang sabi nila ay hindi naman nila napansin na may nagsalita ng mga sandaling kinukunan nila ito sapagkat silang dalawa lang daw talaga ang nasa eskinita. Kinilabutan po kaming lahat sa video na iyon at maging si Siv ay sinabing tumayo lahat ng kanyang mga balahibo kahit yung mga pinakamaiiksi, gayon din ang kanyang buhok kahit na nga siya'y kalbo. At sa puntong ito, amin pong ikakabit ang video na inattach ng ating story sender para po sa episode na ito. At kayo mga solid HTV positive na lang ang humusga kung totoo o hindi. Dudu yan. Dudu. Pre. Pre.